Ay mga kabay, good morning sa inyo lahat. Madilim pa sa Dubai. Ito sa ko mga kabay. Kakulay ng nung limon ko. Sa santi mo na ako pag ganito na taglamig sa umaga. Kaya santi mo na mga kabay, kasi ang santi barley, pagkainom mo medyo mainit yung katawan, kaya pagpawala sa lamig mga kabay. Nung una nilagyan ko to ng limon, kaso ngayon hindi ako nakadala ng kutsilyo, wala akong panghiwa, kaya hindi ko nalagyan ng limon mga kabay. Kaya mga kabay, kung gusto nyo magsanti barley, masubukan nyo, i-message mo lang ako. Mag-message lang kayo sa YouTube channel ko. Doon kayo mag-message sa baba, mag-comment kayo na kailangan mo ng santi barley, kailangan mo subukan, para malaman ko rin. Tapos kung gusto nyo nang bumili, tawagan nyo lang ako sa number ko na bagay, wala akong number doon sa manwari, ilagay nyo lang yung mga kabay, number nyo, para ako nang tatawag sa inyo kung gusto nyo magsanti barley, gusto nyo subukan. Maganda sa katuan itong santi barley mga kabay. Sinasabi ko sa inyo, na ako, mag-6 na taon na akong nagsanti barley, lalo na ngayon taglamig. Ang ganda ng santi barley kasi medyo mainit sa katawan, kaya hindi ka masyadong, kahit naka-jacket ako, kasi medyo minsan mahangin, at least hindi masyadong malamig. Tulad nito, nakainom na akong santi barley, maramdaman ko na yung medyo mainit sa katawan. Kaya kung gusto nyong sumubok at matikman yung santi barley at malalaman nyo na, para malaman nyo na totoong sinasabi ko, mag-comment kayo sa baba. At para maka-message kayo sa akin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko mga kabay, at Willie Buntia, yan ang YouTube channel ko. Tapos ilagay niyo yung number niyo, para ako na lang tatawag sa inyo na ganito, magkita tayo dyan. At saka madali lang puntahan ang yung opisina ng Santi Barley, dyan lang sa Emirates Tower, Almusa Tower, 6 Road. Pero kung galing kayo sa Tua, baba kayo ng Emirates Tower Metro Station, na makikita nyo sa baba yung yung Almusa Tower 1. Saka hindi ako binabayaran ng Santi Barley nito. Ang sa akin lang, kasi nasubukan ko ng Santi Barley at saka maganda sa katawan, kaya okay lang. At least may share ko sa inyo mga kabay, at sa sa mga kaibigan ko magsasaka. Ngayon nagtatrabaho na kayo. Tatay ko, alam ko nasa bukid na ngayon, nagsisimula na magtrabaho ang tatay ko ngayon. Maganda lang roon kasi magtatrabaho siya, hindi na siya yung trabaho talaga, yung tingin-tingin na lang sa mga tanim namin, konting ng mga damo. Yan. Hindi katulad noon na nagsimula pa kami na isang araw talaga sa initan. Ngayon hindi na
mainit kasi yung mga tanim namin malalaki na. Dami ng puno. Dala ng niyugan namin. At saka yung sabi niya, may tanim siya roon na niyog na 3 taon lang mamumunga na. Kaya inaabangan ko yun na ano. Yung kagandahan doon sa lupa namin mga kabay, ulitin ko, ang daming tubig doon. Lalo na sa baba. Tabing ilog. Dami ng isda. At saka sa taas noon, may ano siya, may tubig siya na bumubulwak. Yung ganda ng lupa na yun mga kabay, ang daming tubig. Kaya kung sakaling pagdating ng panahon na doon ako titira, sarap mag-ano doon, mag-alaga ng mga baboy, manok, kasi may tubig. Kaya abangan nyo mga kabay, si kabay na balik probinsya na. Sa ngayon, kayod mo na rito. Trabaho mo na. Samantalahin natin ang pagkakataon na medyo malakas pa tayo. Pero mga kaibigan ko magsasaka, kung may pagkakataon, sunggaban nyo ko agad. Kasi may isang kasabihan na pag ang panahon ay lumampas na, hindi na maaaring bumalik. Kaya kung may pagkakataon, sunggaban nyo na ang swerte. Kasi pag lumampas na yan, hindi na yan bumalik. Kaya sa atin pa naman ang mga magsasaka, naghihintay tayo ng swerte ng pagkakataon. Kaya pag dumating na yan, sunggaban nyo kagad. Payo ko sa mga kaibigan kong magsasaka, sa bukid kayo, hindi lang yung pagkatanim yung gawin. Kapag nagkatanim kayo, baboy, manok, alaga kayo ng ano. Pero alam ko, ginagawa na niya yan kasi ako noon, sa bukid pa ako, habang nagkatanim kami, may ano ako, baboy, manok. Dami kong manok noon. Ngayon, hindi na siguro masyadong maraming manok namin. Ano na yun. Pero noong ako, dami kong manok, baboy. Kasi yung ginagawa ko, may mga kaibigan ako, may mga pinsan ako doon na may yung panakan na baboy. Kakausapin ko sila na ako mag-alaga, hati tayo sa kita. Ayun, kumuha ako ng mga 5-6 na pirasong baboy. Kaya alagaan ko yun. Tapos hati-hati kami pag ano, ibibenta ko na. Tapos pinapakain ko sa baboy ko noon, ano, yung karlang niluluto ko. Tapos bibili na lang ako ng sa gilingan ng mais, yung tinatawag nila na taho. Ilagay ko yung sa karlang. Dami kong baboy. At saka yung manukan ko noon mga kabay. Kasi may puno kami noon ng ano, yung tinatawag na mansanitas. Puno yun. Yung pag lumaki na, yung gumano na ang mga ano niya, saka doon yung anuhan ng manok ko. Paggabi, paghapon, pag nandoon na sila lahat, nasa puno na sila, mag-aapoy ako. Kasi noon mga kabay, may nagsabi sa akin na matatanda, pasok ka sa mga kuiba, nandoon yung mga bahay-bahay ng mga, alam niyo yung ibon na sayaw. Hindi ko lang alam kung anong Tagalog ng sayaw na ibon. Yung kapag umuulan, sumasayaw sila sa ulan. Ang tawag namin ng sayaw. Ngayon, sila pala, gumagawa sila ng
tawag sa Bisaya, salag. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng salag. Yung bahay nila na maliliit, na itlogan nila. Oh. Doon sila sa sa Yungib. Papasok ako sa Yungib na yun. Kukunin ko yung mga salag, mga bahay nila. Sa tuwing hapon, yun ang habang nagpapaaso ako sa baba ng patugan ng manok ko, ilalagay ko yun. Alam niyo ba kung bakit, mga kabay? Kasi ang mga manok kasi sa probinsya, pag tag-ulan, kasi malimit tag-ulan sa probinsya, nagkasakit sila, may sipon. Pero tingnan niyo yung mga sayaw na ibon. Ang saya nila pag tag-ulan. Kaya hindi sila nakakasakit. Kaya ang ginawa ko, yung mga salag nila, nilalagay ko doon sa apoy ko. Umuusok, naaamoy ng mga manok ko yun. Kaya yun, mga manok ko, walang sipon, hindi nakakasakit. Totoo yun, mga kabay. Kasi ang manok ko nun, ang dami. Kaya kung sakali, si kabay babalik sa probinsya, gagawin ko ulit yun. Papasok ako sa mga yungib, kuha ako ng mga bahay-bahay ng mga ibon na sayo. Para yun ang ipapauso ko sa patugan ng manok. Hindi ko nakakalimutan, mga kabay, kasi yan ang trabaho ko noon. Dumating na yung panahon na sinasabi ko sa inyo na medyo swerte. Hindi naman masyadong swerte, pero dumating pagkakataon ba, kaya hindi ko na pinalampas kasi lagi kong tinatandaan. Pag dumating ang panahon na yan, sunggaban nyo na kasi hindi na yan babalik. Hindi yan kanta na pwede mong i-rewind. Kaya magaway, yun ang natutunan ko noon nasa probinsya pa ako, kaya lagi kong tinatandaan yun. Pag ang panahon ay dumaan, sunggaban nyo na kasi hindi na yan babalik. Yung kalimutan yan, mga kabay. Ngayon, kung sino nakapanood sa mga sinasabi ko, nakakinig na yun, may nakukuha na naman kayong palagay natin na lesson sa sinabi ko na hindi nyo dapat palampasin kung nandyan na. Sige, mga kabay, medyo maliwanag na, magdidilig na ako para magkainom naman ng tubig ang mga tanim ko. Sige, mga kabay, kuha muna ako ng tubig. Hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi, mga kaibigan kong magsaka. God bless sa inyong lahat. Ingat kayo.